Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom may titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Miyerkules po ngayon sa first week of Lent. Hinihikayat po tayo ng panahong ito, ng Kwaresma, at ng mga pagbasa natin ngayon para sa lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Gaya po ng ginawa ng mga taga Ninive sa pamumuno ng kanilang hari na bumaba sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit pa ng sako at naupo sa abo tulad ng ginawa ng kanyang mga nasasakupan. Sa halimbawa po nilang ito, naiintindihan po nating kung may istrukturang panlipunan ang kasalanan, may istrukturang panlipunan din po ang pagsisisi at pagtitika. Ito po mga kapatid, ang nasa kabilang pisngi ng pagpapatawad na mensahe ng Ebanghelyo natin kahapon. Bago ka magawaran ng pagpapatawad, kailangan pong may pusong mapagpakumbabang nagsisisi. At bago ka pa makapagsisi, kailangan pong may pagkilala mo ng ikaw nga ay nagkasala. Ang kasalanan pong pinapatawad ay ang kasalanang pinagsisisihan. At ang kasalanang napagsisisihan ay ang kasalanang kinikilala. Idagdag na rin natin, ang nagkakamit po ng kapatawaran ay ang may kapakumbabaang humingi ng kapatawaran.
bilang isang confessor dito po sa Quiapo, lahat naman pong kasalanang inilalapit sa Diyos nang may pagsisisi sa pamamagitan ng inyong paring lingkod ay nagagawaran ng kapatawaran. Kahit ano po yan. Basta pumasok sa kumpisalan, mayroong na-detect na kahit kaunting hibla ng remorse o pagsisisi, pinapatawad po ang kasalanan. Yun nga lang, hindi po lahat ng pumapasok sa kumpisalan ay may pinagsisisihang kasalanan. Merong gusto lamang lumuwag ang dibdib at pagaanin ang pakiramdam. Kasalanan lahat ng iba, maliban sa sarili. Kaya lalong nagiging isolated. Kung ano-anong itatawag, pinagdadaanan, marami akong pinagdadaanan. At yan din naman ang tawag natin dito. Malimit, nababanggit natin yan sa homilya. Mga pinagdadaanan sa buhay. Kung ano-anong itatawag bukod sa pinagdadaanan, mayroon pa tayong sinasabing pagiging sugatan. Malimit nyo marinig sa akin. Woundedness. At naniniwala tayong lahat naman tayo ay wounded. Hindi matawag na kasalanan. Lalo tuloy bumibigat dahil walang pagsisisi. Bakit po kaya lalong nagpapabigat sa dibdib ang kawalang pag-amin ng kasalanan? Kung nagtataka ka dahil napakabigat ng iyong pasan, napakabigat ng iyong dibdib, pati ang iyong pakiramdam ay hindi mo maintindihan, baka mayroong kasalanang hindi maamin-amin sa sarili. Ang kawalang pag-amin po kasi sa kasalanan ay pag-iwas sa responsibilidad na kasunod ng pagsisisi. Ang pagtitika. Ano po ba ang pagtitika? Hindi po ba yun ay pareho din ng pagsisisi? Sa case po ng mga Ninevites, ginawa po nila ito sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ang sabi ng hari, walang kakain, walang iinom. Nagsuot sila ng sako, maging ang hari, at umupo sa abo. Kung sa unang tingin, ito naman ay sa isang mapanghusgang isipan, ay parang mapagpaimbabaw, superficial. O kaya baka may makapagsabi ba na pakitang tao lamang. Pero alam nyo, ang nangyayari po kasi sa kalooban ay nagre-reflect sa panlabas na kaanyuan. At ang panlabas na kapahayagan, katulad ng ginawa nila na pagsusuot ng sako, pag-upo sa abo, pag-aayuno, ay reflection naman o sumasalamin sa nangyayari sa kalooban. At ang nangyayari po sa kanilang kalooban ay ang pagsisisi. Tao po tayo at nagkakasala ang tao. Ang pag-amin po sa sariling pagkakasala ay nag-uugnay sa atin sa ibang dati nang nakipagbuno sa kasalanan. Sa mga kasabay nating nakikipagbuno rin sa kasalanan ngayon. At sa iba pang katulad natin na makikipagbuno pa rin sa kasalanan sa mga darating pang panahon. Pinagbubuklod po tayo nito. Daan po ito tungo sa ganap
na pagpapakatao kasama ng iba. Alam niyo po, pag itinatanggi po nating tayo'y makasalanan, lalo po tayong nagkakasala dahil napupuwersa po tayo sa kasinulang, ayan, nabulol na. Napupuwersa po tayo sa kasinungalingan. Ulit, at nabulol ang pari. Pag itinatanggi po nating tayo'y makasalanan, lalo po tayong nagkakasala dahil napupuwersa po tayo sa kasinungalingan. Ang katotohanan po kasi ay lahat tayo'y nagkasala. Ang pagtanggi natin sa katotohanan ito ay lalo pong uma-affirm sa katotohanan tayo nga ay nagkasala. Ang pagtanggi natin sa katotohanan ito ay lalo pong uma-affirm dito bilang totoo. Nakuha niyo po. Bukod po doon, napupuwersa din po tayo na magdahilan. Di po ba? Napupuwersa tayong mga tuwiran. Ay nagawa ko lang po naman kasi. Ganon, nangangatwiran na. At kung pakikinggan mo yung katwiran, parang tama. Parang justifiable. Napupuwersa tayong manisi ng iba. Kasi, sila kaya tuloy. Ayun, napupuwersa tayong maggaling-galingan. Maggaling-galingan. Nakita na po natin ito noon pang una sa Eva at sa Adan. Hindi po nila maaming nagkasala sila. Ano pong sabi ng Adan? Ang babae po kasing iyan ay binigay niyo sa akin, ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon. Kaya kinain ko. Kasalanan niya. Hindi ho ako. Inalok ako di tinanggap ko. Kasalanan ng babaeng yan. Ano po namang sabi ng Eva? Nilinlang po ako nung ahas. Kaya kumain ako. Nalinlang ako Nabudol ako. Kasalanan ho nung ahas. Sa isang banda, mga kapatid, ikinokonek po tayo nito ng ating pagtanggi na nagkasala tayo sa pinakadulo ng kasaysayan ng ating pagiging tao. Panahon pa ni Eva at Adan. Dahil dinanas nila yon, nararanasan natin ngayon, ikinokonek tayo doon. Pero sa kabilang banda, nagiging conduit naman tayo o daluyan ng kasalanang manang ito. Magiging conduit pa rin naman tayo ng kasalanang manang ito hanggang sa kabilang dulo ng kasaysayan bilang tao. Sa katapusan natin, sa ating kamatayan. Hindi naman po kasi tayo immaculately conceived. Pero may kalayaan po tayo, minamahal kong mga kapatid, na piliing maging daluyan ng pagpapala sa halip na kasalanan. Kung ito po ang ating pipiliin at pagpapasyahang matibay. Tandaan po nating bago pa ang original sin, mayroon na pong original blessedness. At nag-uumpisa po ito sa pagkilalang tayo'y nagkasala at nangangailangan ng awa at patawad ng Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming magpakumbaba at kami po'y inyo ring kaawaan.